Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nakataas pa rin ang tropical cyclone warning signal sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Nina na 8 beses na naglandfall. Kaugnay niyan, makibalita tayo kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, Mark, mga kapuso, nakataas pa rin nga ang tropical cyclone warning signal sa ibang bahagi ng bansa habang patuloy na kumikilos papunta sa may West Philippine Sea ang bagyong Nina. Isinailalim sa signal number 3 ang kanlurang bahagi ng Batangas at ang hilagang bahagi ng Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Island. Signal number 2 naman sa Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro kasama ng probinsya ng Cavite at iba pang panig ng Batangas. Nakataas pa rin ang babala ng pag-asa sa posibleng daluyong o yung storm surge sa mga coastal area sa mga lugar na isinailalim sa signal number 3 at 2. Bukod sa mga pagulan, maalon sa mga dagat, sakop naman ng hilagang Luzon dahil sa amihan kaya mapanganib ang maglayag sa dagat sa nasabing lugar, lalo na mga maliliit na sasakyang pandagat. Signal number 1 na lang ang nakataas sa Metro Manila, dyan sa Rizal, Marinduque, Laguna, Bataan, katimugang bahagi ng Zambales, Southern Quezon, kasama na ang Calamian Group of Islands. Sa forecast track ng Pag-asa, makikitang pagtawid dito sa Southern Luzon ay tuloy-tuloy na ito dito sa may West Philippine Sea. At bukas ng umaga, ito ay nasa may halos 100 kilometro ng layo dito sa Luzon. Mga kapuso, 8 beses nang naglandfall ang bagyong Nina mula pa yung kagabi. Sa Bato, Catanduanes, una naglandfall ang bagyo alas 6:30 ng kagabi. Sunod ay dyan sa may Sangay, Camarines Sur, alas 9:30 naman. At naglandfall ito sa ikatlong beses dyan sa may San Andres, Quezon, alas 2 ng madaling araw kanina. Sunod ay sa Marinduque, alas 4:30 ng madaling araw din. At pagkatapos ay dyan sa may Verde Island sa may Batangas, pasado alas 9 ng umaga kanina. Sunod dyan sa may Tingloy, probinsya pa rin na Batangas, bandang alas 10 ng umaga. At pinakahuli ay dyan sa may, Calatagan bago magtanghali kanina. At ang huling landfall nito ay dyan sa may Lubang Island, alauna ng hapon kanina. Sa tala ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa may layong 115 kilometers dyan sa may west-southwest ng Subic, Zambales. At may taglay pa rin itong lakas ng hangin umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 215 kilometers per hour. Nasa ang kikilos ito pa hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa rainfall forecast ng Metro Weather ngayong hapon, ay asahan pa rin mga pag-ulan. Hindi po yan dulot o direktang epekto ng bagyo dito sa may Cordillera at Cagayan Valley. Yan ay sanhi ng paglakas ng hanging amihan. Sa Southern Luzon, na kung saan nakakaapekto ang ulang, dala at hangin ng bagyong Nina, inaasahan na mamayang gabi, unti-unti nang hihina yung ulan. At dito sa Bicol Region, mga kapuso, na unang sinalanta ng bagyo, halos mahihinang ulan na lamang ang naranasan. Sa Visayas, may ulan pa rin ngayong hapon, pero pagdating ng gabi, ang eastern section na lamang ang makakaranas ng mga pagulan. Sa Mindanao, mga thunderstorm na kuminsan ay lalakas, ang maranasan pa rin dyan sa may northern ARMM hanggang dyan sa may Soxargen. Samantala, asahan na po ang mahina hanggang paminsan-minsan na katamtam pagulan dyan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Maaari ito magtagal hanggang alas 5 ng hapon mamaya. Mark? Mang Tani, sabi nyo sa Miyerkules palalabas ng PAR ang bagyo. Hanggang kailan po ang epekto nitong bagyo na to? Hanggang sa mga pinakahuling lugar na kanyang babaybayin? Yes, Mark. Sa ngayon kasi, ito, pinapakita natin yung rainfall forecast ng Metro Weather para bukas. So yung bagyo, tulad na sabi natin kanina, unti-unti nang lalayo yan. So yung direktang epekto niyan ay mawawala na sa ating bansa kahit na ito ay nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga pag-ulan pa rin dito sa atin, lalo na sa Luzon. Pero ito ay sanhi na ng paglakas ng hanging amihan, hindi na direktang epekto ng bagyo, gayon din sa Visayas at Mindanao. Ito ay para bukas. At sa araw ng Miyerkules na kung saan halos nawala na yung sirkulasyon at ito ay dahil sa malakas na hanging amihan, wala na itong direktang epekto sa kahit aling panig ng bansa, bagamat unti-unti nang lumalayo yung bagyong Nina sa ating bansa. Mark? Maraming salamat, Mang Tani.